Pag medyo malaki na yung nagagawa ko, madalas ko na siyang linisan para nare-refresh yung mga unang natapos ko na. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, ito na yung pangalawang session namin ni client kasi nung una, portrait nung nanay niya yung ginawa namin. Dapat yon dalawang portrait sa isang araw lang. Kaso medyo hindi kinaya ni client yung sakit kaya pinangalawang session na lang namin. Etong gagawin namin na portrait naman ng tatay niya. Well, kung gusto niyo malaman ang kabuuan ng video, tara samahan niyo ako at panoorin niyo hanggang dulo. Siya nga pala Sir Ernie ng Laloma, Quezon City. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Kadalasan pag gumagawa ko ng portrait, inuuna ko talaga yung baba, lalo na yung mga dark na parte. Yun yung inuuna natin. Malaki kasi yung posibilidad na makahawa siya sa mga light na kulay kapag hinuli pa natin siya. Dito naman ang diskarte natin, backdragging. So, ang kinulay natin dyan, light flesh tone. Yung tinatawag na backdragging, yun po yung paatras yung hagod ng needle. Kadalasan ginagawa ko to pag kailangan ng malambot na hagod sa isang parte o isang pwesto. Pabaliktad yung ginagawa kong hagod o kung tawagin backdragging. Dito naman sa buhok na ginagawa natin, 9 Magnum yung gamit natin. Tapos ang diskarte ng hagod ko, gamit ko solid black. Hindi siya yung siksik na siksik lahat ng parte kasi parang semi-kalbo yung datingan ng buhok niya. Kaya kailangan may mapapansin ka pa rin na parang may bakanting part, ganun. Pero dapat medyo pantay yung pagkakahagod mo pero hindi siksik na siksik para magmukha lang semi-kalbo yung itsura ng buhok. Sa mga detail, gamit natin dyan 3RL, gagaya ng mata, ilong, tsaka bibig. 3RL gagamitin natin dyan, tapos isigundahan natin ng 9 Magnum. Dito naman sa baba niya, kung mapapansin nyo, yung kulay na ginamit natin dito ay light flesh tone yan na sinawsaw ko sa wash. Kasi yung itsura ng kulay dun sa ginagaya natin, medyo madilim na parang flesh tone na basta ganon, madilim na light flesh tone. Kaya yun yung ginawa ko, sinawsaw ko sa light flesh tone, sinawsaw ko sa wash para medyo dumilim yung itsura. Tapos nun, blending ako na siya ng light flesh tone na natural lang. Tapos mamaya magmimix ako ng white at saka ng light flesh tone para yung transition niya masunod natin dun sa kinokopya natin. So gamit natin doon 15 round magnum o 15 curve magnum. Pagdating sa muka, kasi kailangan natin medyo smooth yung hagod natin. So pag gumagawa tayo ng mga muka, kagaya niyan, mga baba, pisngi, tapos yung sa may part ng ilong na yan, ginagamit ko dyan round magnum. Pwedeng mas maliit na size, pwedeng 15 round magnum o kaya mas malaki. Kung mas malaki din yung portrait o design na ginagawa natin. So dito, ganun pa rin yung kinulay natin, yung mapapansin nyo. Para siyang maduming light flesh tone. So ganun yung ginawa ko dyan, light flesh tone, tapos sinawsaw ko sa wash para medyo maging madilim yung kulay niya. So yan, syempre kailangan nililinisan natin. Pagka medyo malaki na kasi yung nagagawa ko, talagang nililinis ko na maigi yung pyesa para nare-refresh siya. Tapos halos nakikita mo na yung kabuuan. Tapos parang nagsisimula na siyang mag-heal habang nililinis mo. Sa paraan na yon, mas nakikita mo at saka mas malaking bagay kasi kitang-kita mo na yung nagiging resulta paunti-unti dun sa mga pyesa. At yun, maraming salamat sa panonood. Sobrang busy lang po kaya talagang minsan lang ako makapag-upload. Kaya abang-abang lang, don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.